Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uring System. Kabanata 2381 Purong swerte. Ngunit si Wanzon Sword Squire ay kakapikita lamang, at siya ay natama ng sinag ng liwanag, kung hindi dahil sa napapanahong reaksyon ni Yesuan at nilabanan ng ilang pinsala para sa kanya, masasabing ang maliit na batang ito ay napatay na. Damn it! Walang pagpipilian si Yesuan kundi bawiin si Wanzon Sword Servant. Dahil malinaw naman, kahit na lumitaw si Wanzon Sword Servant, hindi nito magagawang gampanan ang anumang papel kay Yesuan. Ganap na 0. Sa pamamagitan ng intuition, inactivate ni Yesuan ang absolute 0 point ng ilang beses na magkakasunod, ngunit sa kasamaang palad, ito ay walang silbi. Hindi naputol ang kakaibang pag-atake ng kalaban. Terran Boy, sa palagay mo mahahanap mo ba ako? Masunurin magdusa ng kamatayan, masunurang magdusa ng kamatayan sa aking kaguluhan na musika ng sayaw. Isang boses ang dumating, at sa wakas ay nagsalita ang kalaban, ngunit dahil sa boses na ito ay hindi na maintindihan ni Yesuan kung saan man nagsasalita ang kalaban, na parang nasa lahat ng dako. Ang Law Divine Bow ay lumitaw sa kamay ni Yesuan, at sunod-sunod na Law Divine Arrows ay patuloy na binaril ni Yesuan, ngunit sa kasamaang palad, wala man lang nagamit kahit kaunti. Ang mga magic arrow na ito ng batas ay walang pinipiling pagbaril, paano sila magdulot ng banta sa kalaban? Realm of Eternal Night. Inilunsad ni Yesuan ang Eternal Night Realm ng ilang beses na magkakasunod, ngunit wala pa rin itong silbi. Sa pagkakataong ito, naging kakaiba ang kalaban. Anong uri ng kapangyarihan ng espesyal na batas ang kanyang pinagkadalubhasaan? O mayroon ka bang espesyal na magic weapon? Bakit kahit si Yesuan ay hindi matuklasan ang kanyang lokasyon? Hindi lang si Yesuan, kundi pati na rin ang system, inutusan na ni Yesuan ang system na mag-detect, ngunit patuloy na nabigo ang system. Ding, nag-prompt ang system, nabigo ang target detection. Ding, nag-prompt ang system, nabigo ang target detection. Panipi. Tanging ang tunog ng patuloy na pagkabigo, ngunit si Yesuan ay inatake ng paulit-ulit. Kung hindi dahil sa malakas na lakas ng pagbawi ng eternal body ni Yesuan, natatakot ako na si Yesuan ay natalo na ngayon. Gayunpaman, ang sabaitan sa katawan ni Yesuan ay natanggal, at si Yesuan sa oras na ito ay mukhang medyo nahihiya. Ito ay isang bagay na hindi pa nangyari. Gayunpaman, walang magawa si Yesuan. Sa anumang kaso, kung gusto ni Yesuan na talunin ang kalaban, ang pinakamalaking saligan ay hindi muna niya mahahanap ang kalaban. Kung hindi ka man lang makaatake, magsalita tungkol sa pagkatalo sa kalaban. Oras na ba para gamitin ang Eternal Realm? Hindi ito magagamit mula sa kakayahan ng kalaban, alam na ni Yesuan na ang huling tatlong kalaban ay lalakas at lalakas lamang. Ang mga tao ng Demon God Domain ay mayroon ding determinasyon na manalo sa pangunahing God Ring. Sa makatuwid, mayroon ding huling kalaban, na siyang pinakamalaking hakbang sa pagpatay na inihanda ng mga tao sa Demon God Domain. Ang Eternal Realm ay dapat itago, iyon ang huli at pinakamalaking whole card ni Yesuan. Damn it! Kahit na si Yesuan ay may pakiramdam ng mahinang kakayahan ngayon. Ang lahat ng kanyang pag-atake, dahil hindi niya mahanap ang kalaban, ay walang silbi. At ang kalaban ay nagawang patuloy na atakehin si Yesuan, na simpleng binubugbog ng buhay. Ang Wings of the Gods ay walang lakas ng Divine Wings, kaya hindi makapasok si Yesuan sa stealth state. Sa oras na ito, hindi nakuha ni Yesuan ang sinaunang batas ng Nakan. Sa simula, nang si Yesuan ay nakikipag-usap sa taong umalis sa bahay sa Divine Lord's Palace, direkta niyang ginamit ang Chingulo Face, at ngayon ay sabik na si Yesuan na magkaroon ng Law Face. Nakakalungkot na kahit na ang 10,000 Venerable Bloodline ay maaaring maglaman ng hindi mabilang na mga yugto ng batas, ang mayroon ngayon kay Yesuan ay ang Chingulo Face lamang. Ano ang kailangan upang pilitin ang kalaban palabas? Mabilis na nag-isip ang isip ni Yesuan, at ang figure ay hindi tumigil sa pag-iwas sa isang sandali. Ngunit kahit na siya ay patuloy na umiiwas, siya ay aatake paminsan-minsan. Sa labas ng ring, ang pinuno ng pangkat at ang iba pa ay lubos na nag-aalala kay Yesuan.
Ang tagumpay o pagkatalo ni Yesuan ay ang huling resulta ng mababang singsing na God King Realm. Kapag natalo si Yesuan, pagkatapos, ang singsing na ito, ang Kunlun Divine Domain ay magdedeklara ng pagkatalo. Ang lakas ng pag-atake ni Yesuan ay hindi mahina, masasabing kung ang kaaway na ito ay maglakas loob na lumitaw sa harap ni Yesuan, kahit na ito ay 1 segundo pa, maaaring patayin siya ni Yesuan sa ilang segundo. Ngunit ngayon, hindi man lang mahanap ni Yesuan ang kaaway, kaya ano ang masasabi niya tungkol sa pagpatay sa kaaway sa ilang segundo? Shito, muling umungal si Yesuan. Ang libong baging ay sumabog sa isang iglap, at ang hindi mabilang na mga baging ay tumubo ng walang katapusan at ligaw. Sa pagkakataong ito, gusto ni Yesuan na gamitin ang walang katapusang paglaki ng libong baging upang malaman kung nasaan ang kaaway. Sayang naman ang depensa ni Chito. Bawat isa sa mga sinag ng liwanag na patuloy na lumilitaw ay hahatiin ang hindi mabilang na mga baging. Kahit na ito ay 1,000 baging, hindi ito masyadong mahaba, at paanong ang 1,000 baging ay makakayanan ito sa lahat ng oras pagkatapos maputol ng ganito, kaya pagkaraan ng ilang sandali, si Chen Teng ay nag-aatubili na umatras. Tingnan mo ang mga nakakalat na baging. Ang puso ni Yesuan ay puno ng kawalan ng kakayahan. Bigla, nanatili ang tingin ni Yesuan sa mga baging na nakakalat sa paligid. Dahil, labis na napansin ni Yesuan na halatang may isang lugar kung saan mas marami ang bilang ng mga baging. Bakit marami pang baging sa isang lugar? Walang alinlangang nagpapatunay na ang posisyong iyon ay kung saan matatagpuan ang kalaban. Hindi pa rin naniniwala si Yesuan na pagkatapos na matutunan ng taong ito ang tatlong pangunahing kakayahan ng pagtatago, ritmo, at pagtawag, maaari pa rin niyang makabisado ang special na kakayahan. Megatron, pinakamalakas na attack mode. Sa sandaling gumalaw ang isip ni Yesuan, naglunsad si Megatron ng galit na pag-atake patungo sa posisyong iyon. At si Yesuan mismo ay hindi idle, hawak ang Divine Sword sa kanyang kamay, at hindi mabilang na pag-atake din ang sumiklab. Isang galit at siksik na pag-atake, direkta patungo sa posisyon na iyon. Sa isang iglap, tumigil ang mga magaan na pag-ataking iyon. Ayan, nandyan na ang kalaban. Mas mabilis na hinayla ni Yesuan ang bowstring, at paminsan-minsan ay gagamit siya ng iba't ibang kakayahan, tulad ng Eternal Night Realm, tulad ng Absolute Zero. Hindi matukoy ni Yesuan ang eksaktong lokasyon ng kalaban, ngunit kahit papaano ay mayroon siyang tinatayang saklaw. Kaya si Yesuan ay direktang naglunsad ng saturation attack doon. Sa isang iglap, ang radius na iyon ng libu-libong milya ay direktang nahuli sa marahas na pag-atake ni Yesuan. Sa loob ng isang radius ng libu-libong milya, mayroong hindi mabilang na pag-atake. Hindi nag-alinlangan si Yesuan, hanggat may nararamdaman siya, kung gayon, kahit na tila sa ibabaw, ang lahat ng kanyang mga pag-atake ay hindi nakuha, si Yesuan ay hindi nag-alinlangan o huminto man lang. Poof! Isang boses ang narinig, at isang figure ang lumitaw. Ikaw, bakit mo ako hinanap? Ang taong iyon ay napahiya lamang sa oras na ito, pagkatapos ng lahat, ang kanyang kapangyarihan sa pagtatanggol ay hindi maganda sa lahat, at hindi niya pinagkadalubhasaan ang batas ng bilis tulad ng batas ng kalawakan, kaya imposibleng makaiwas sa saturation attack ni Yesuan. Kaya, sa ilalim ng pag-atake ng isang mapanirang Diyos na slash, inihayag niya. Mula nang lumitaw siya, hindi magiging magalang si Yesuan, at ang lahat ng pag-atake ay nadodge sa taong iyon sa isang iglap. Sa pagkakataong ito ay isang pagpatay ng walang pag-aalinlangan. Ang taong ito, nang siya ay sapilitang palabesin sa kanyang katawan ni Yesuan, siya ay napahamak na. Paano mo siya nahanap? Masasabi lamang ni Yesuan na ito ay isang katakataka, at kailangan niyang pasalamatan ang kaaway na ito sa pagtataksil sa kanya. Ang dahilan kung bakit nadiskubre ni Yesuan ang kaaway ay dahil lamang sa hindi mabilang na mga baging sa lupa. Itong lalaking ito ang naglabas ng kanyang sarili noong pinutol niya ang mga baging. Hindi si Yesuan ang nakahanap sa kanya. Ngunit anuman ang mangyari, at least, nanalo si Yesuan sa labanang ito. Kabanata 2382, nagbubukas ang Eternal Realm. Si Yesuan ay nanalo ng isa pang laro, ngunit ito ay isang katakataka. Masasabing kahit na si Yesuan mismo o ang iba pang mga nakikinig, lahat sila ay nakadarama na ang tagumpay ni Yesuan sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa lakas,
kundi sa swerte, dahil nakikita ng lahat na hindi pa talaga nakakalamang si Yezuan. Ang kalaban mismo ang nagbigay kay Yezuan ng pagkakataong manalo. Siyempre, anuman ang mangyari, ang panalo ay panalo, at maging ang swerte na iyon, ay bahagi ng lakas. Sa oras na ito, nag-iisa si Yezuan sa ring, at naroon ang huling labanan. Ang huling labanan ng tiyak na magiging huling resulta ng singsing na ito. Malinaw, ang tao sa Demon God Divine Domain ay hindi magbibigay kay Yezuan ng oras para magpahinga. Nakita ko na agad na tumalon yung lalaki, nakarating na siya sa ring space. Tahimik na tumingin si Yezuan sa lalaki, at mula sa katawan ng taong ito, ramdam ni Yezuan ang malakas na presyon. Ito ang mahinang pamimilit ng batas na lumalabas sa kanyang katawan, na nagpapaunawa kay Yezuan na ang taong ito ay hindi walang ginagawa. Dapat mong malaman na sila ay ang God King Realm lamang, at ang kapangyarihan ng batas ay hiniram ng higit pa, ngunit ang taong ito ay maaaring magpakita ng pamimilit ng batas, na nagpapakita na ng kanyang espesyalidad. Siyempre kahit gaano pa siya kalakas, dead end lang siya ngayon. Dahil matagal nang nanatili si Yezuan sa Eternal Realm, hindi ba sa ngayon lang? Kahit gaano pa siya kalakas, siguradong dudurugin siya ni Yezuan. Ang lalaki ay pumasok sa ring, ang kanyang ekspresyon ay sobrang walang pakialam, tiningnan niya si Yezuan, at talagang sinabi, bigyan ka ng pagkakataon, alamin mo mismo. Panipi, bahagyang itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay, ang taong ito ay sobrang kumpiyansa, at hindi niya alam kung saan nanggagaling ang kanyang kumpiyansa. System, tuklasin ang lakas ng taong ito. Ding, nag-uudyok ang system, italaga ang target, at ang first grade God King Realm. Ding, alarm, host, pakitandaan. Ang itinalagang target ay may espesyal na supernatural na pagpapala. Mga mahiwagang pagpapala, ano ang ibig sabihin nito? Gayunpaman, hindi nag-abala si Yezuan na mag-alala, ang taong ito ay may titulong Supreme Crown, na talagang napakalakas, at kasama ng kanyang kakayahang magpalabas ng pamimilit sa batas, ipinapakita na nito na siya ay pambihira. Pero, ano? Oo, kung gayon ang pangungusap na ito, ibabalik ko sa iyo kung ano ito, maaari mong putulin ang iyong sarili, marahil, maaari kang magdusa ng mas kaunti. Na may mahinang ngiti sa gilid ng kanyang bibig, sinabi ni Yezuan sa lalaki. Terran boy, napakayabang mo, wala bang nagsabi? Sa'yo na kung masyado kang mayabang, mamamatay ka sa miserableng kamatayan. Ang lalaki ay may walang pakialam na mukha, ngunit ang sinabi niya, si Yezuan ay nanunuya. Ang kasalukuyang sitwasyon ay ang taong ito ay mayabang, hindi si Yezuan. Habang nagsasalita siya, isang itim na bola ang nagsimulang mamuo sa kamay ng lalaki, ngunit patuloy na kumikinang ang kulog at kidlat sa paligid ng itim na bola. Paglamon at ang batas ng kulog at kidlat. Talagang pinagsama niya ang kapangyarihan ng dalawang batas para makabuo ng bagong paraan ng pag-atake. Hindi mapigilan ni Yezuan na bahagyang matigilan, ang taong ito ay napakalakas na paraan. Kahit na si Yezuan ito, bagamat mayroon siyang iba't ibang batas, palagi niyang ginagamit ang isang law power bilang paraan ng pag-atake sa bawat pagkakataon. At tulad ng taong ito, pinagsama niya talaga ang dalawang batas para atakehin, masasabing hindi pa ito nakita ni Yezuan. Nakita ko ang isang casual na pagkaway ng kamay ng lalaki, at ang bilog na bola ay biglang sumugod kay Yezuan. Kinailangan ni Yezuan na gamitin ang kapangyarihan ng batas ng kalawakan, patuloy na umiiwas. Ang bilis ni Yezuan ay napakabilis. Pagkatapos ng lahat, ang bilis ng walang katapusang teleportasyon, sa isang kisap mata, ito ay 10,000 milya. Gayunpaman, kahit na may napakabilis na bilis, hindi nakatakas si Yezuan sa pag-atake ng itim na bola. Sa oras na ito, malinaw na nararamdaman ni Yezuan ang malakas na atraksyon na nagmumula sa kanyang tabi. Si Yezuan, na nagtataglay din ng batas ng paglamon, syempre alam na alam kung anong uri ng kapangyarihan ito. Sa malayo, isang malakas na kulog ng langit ang patuloy na nagbobomba, ibig sabihin, kapag si Yezuan ay hinayla ng atraksyong ito, tiyak na mamamatay siya. Huwag kang magpumiglas, Terran boy, mamatay ng masunurin, hindi mo ako kalaban. Ang henyo ng Demon Clan's Divine Domain ay mahinang sinabi, na parang ang lahat ay nasa ilalim na niya. Bahagyang kumunat ang noo ni Yezuan, ngunit hindi siya nagdalawang isip,
kaya dahil alam niya kung paano gamitin ang conventional method, bakit hindi nag-aksaya ng oras si Yesuan kung ayaw niyang gamitin ang taong ito? System, kung gagamit ako ng 5 walang hanggang punto, buksan ang walang hanggang kaharian. Ding, ang sistema ay nag-uudyok, ang palitan ay matagumpay. Gamit ang mga salita ng sistema, isang sinag ng liwanag ang biglang lumabas mula sa katawan ni Yesuan, at ang liwanag na iyon ay kumalat sa isang iglap. Pagkatapos, isang malaking bola ang lumitaw sa ring, at ang bola ay napakalaki, direktang kasama ang lahat ng mga henyo ng Demon God Domain. Ang malakas na kapangyarihan ay agad na iniksyon sa katawan ni Yesuan, at ang 100 beses na pagtaas ng iba't ibang katangian ay nagparamdam kay Yesuan na mayroon na siyang kapangyarihan upang duminahin ang lahat. Hindi bababasa, ang henyo ng Demon God Divine Domain na ito ay hindi maaaring magbanta kay Yesuan. Ang malakas na atraksyon ay nagpapatuloy pa rin, ngunit walang pakialam si Yesuan, ngunit may ngiti sa gilid ng kanyang bibig, hinayaan niyang maakit ang kanyang katawan. Ang makalangit na kulog ay pumuligid kay Yesuan sa isang iglap, at ang patuloy na pagbomba, ang napakalakas na liwanag, ay tuluyang nawalaan ng anyo kay Yesuan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi talaga ng henyo ng Demon God Domain sa referee sa langit, bakit, hindi mo pa rin ba huhusgahan ang resulta? Panipi, ang subconscious na kahulugan ng pangungusap na ito ay halata na, ibig sabihin, na pagpasyahan niya na si Yesuan ay nasakal ng kanyang kulog at kidlat. Gayunpaman, walang sinuman sa mga malalakas na lalaki ang nagbigay pansin sa kanya, ngunit lahat ay tumingin sa gitna ng kulog at kidlat na may takot na mga mata. Ito ay takot. Ang mga malalakas na lalaki ay nakakita ng isang eksena na hindi nila maintindihan. Nakita ko na sa oras na ito, si Yesuan ay talagang patuloy na inaatake ng hindi mabilang na mga kulog. Sa mga Heavenly Thunder na ito, agad na pinatay ng ilang Heavenly Thunder owners ang makapangyarihang kapangyarihan ng First-Rank God King Realm. Gayunpaman, lahat ng makalangit na kulog na ito ay tumama kay Yesuan, ngunit walang banta. Depensa, si Yesuan ay immune na sa kulog at kidlat. Hindi lang immunity. Hindi inaasahang ikinaway ni Yesuan ang kanyang kamay, at kinuha ang isang makalangit na kulog sa kanyang kamay, at pagkatapos ay pinanood at pinag-aralan ito doon ng buong interes. Sa totoo lang, pilit niyang pinigil ang paraan ng pag-atake ng kaaway sa sarili niyang mga kamay, at wala pa rin siyang pakialam. Anong mali? Nang makita ng henyo ng Demon God Domain ang mga reaksyon ng mga judge, natural niyang alam na may nangyayari pa rin, kaya hindi niya namamalayan na tumingin sa kinatatayuan ni Yesuan. Ngunit pagkatapos, nakita niya ang isang eksena na nakakatakot sa kanya. Nakita ko na ang itim na bola na itinapon niya kanina ay mabilis na naibalik ni Yesuan. At sa proseso ng pagpapanumbalik na ito, malinaw na naramdaman ng henyo ng Demon God Domain na ang itim na bola ay ganap na wala sa kanyang kontrol. Pagkaraan ng ilang sandali, ang itim na bola ay lumulutang na sa kamay ni Yesuan, at si Yesuan ay nag-aaral pa rin ng husto. Nakikita ko, ang perpektong kombinasyon ng kapangyarihan ng dalawang batas ay ginagantimpalaan, at may mga hindi inaasahang benepisyo. Kabanata 2383, Ganap na pagdurog. Ang henyo ng Demon God Domain ay natakot paano ito. Ang kanyang paraan ng pag-atake ay direktang paglaruan ng kaaway. Alam mo, iyon ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Ngayon, hindi lamang siya ang naging sanhi ng kalahati ng pinsala kay Yesuan, ngunit pinaamo pa siya ni Yesuan. Ito ang kapangyarihan ng dalawang batas. Paano ito mapaamo kung hindi ito isang alagang hayop? Biglang naging magulo ang lalaki, at ang kakaibang eksena ay lampas na sa limitasyon ng kanyang imahinasyon. Ikaw, paano mo nagawa iyon? Ang henyo ng Demon God Domain ay hindi sinasadyang nagtanong kay Yesuan. Nakakalungkot na hindi pinansin ni Yesuan ang kanyang intensyon, ngunit casual na ikanaway ang kanyang kamay. Ang itim na globo, na pinagsama ang kapangyarihan ng dalawang batas ng paglamon at pagkulog, ay nawala at naglaho ng ganoon. Hindi pwede, ilusyon lang ito. Walang makakabasag sa lumalamon kong thunderball, imposible. Ang taong ito ay nagsabi ng ilang mga imposible sa isang hilera, na walang alinlangan na ginawa ang takot at sindek sa kanyang puso na hindi mapag-aalinlanganan. At sa kanyang bulalas, isang bagong pag-atake sa kanyang kamay ang namuo. Gayunpaman, bago pa siya makaatake,
nagpakita na si Yezuan sa tabi niya. Nakita ko si Yezuan na casual na ikinaway ang kanyang kamay, at ang batas na nakadikit sa mga kamay ng Demon God Divine Domain ay umatake sa Divine Power, at ito ay direktang ninakawan ni Yezuan. Tama, pandarambong lang yan, isang alon lang ng kamay mo. Ang paraan ng pag-atake ng batas sa kamay ng henyo ng Demon God Divine Domain ay nahulog sa mga kamay ni Yezuan na parang isang mabuting sanggol. Ang henyo ng Demon God Domain ay nagmamadaling umatras sa takot. Ngunit gaano man siya kabilas, palaging makikita si Yezuan sa tabi niya. Tiningnan lang siya ni Yezuan ng bahagya, habang ang kanyang atensyon ay nakatuon sa mga batas na ito ng kanyang kapangyarihan. System, maaari ko bang lumunin ang kapangyarihan ng batas na ito ng kulog at kidlat sa isang malakas na tao? Ding, sinenyasan ng system na ang host ay kasalukuyang kabilang sa isang espesyal na espasyo at hindi maaaring maglunsad ng sapilitang paglamon. Bahagyang nadismaya si Yezuan, ngunit nahulaan din niya ang posibilidad na ito. Biglang itinaas ni Yezuan ang kanyang ulo, at ang kanyang mga mata ay parang isang henyo ng Demon God Domain ng casual. Ito ay isang casual na sulyap lamang, ngunit ang henyo ng Demon God Domain ay nararamdaman na siya ay ganap na nalok ni Yezuan, na parang anuman sa kanyang paraan, bawat maliliit na aksyon, ay malinaw na kinokontrol ni Yezuan. Ang pakiramdam na ito ay talagang hindi komportable. Sayang naman, magaling man o masama, walang paraan ang lalaking ito. Sa oras na ito, saan pa siya nagkaroon ng kalahati ng tiwala at kay abangan ngayon lang. Nakita ko na ang henyong ito ng Demon God Domain ay may kakilakilabot at kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata, at ang kanyang katawan ay patuloy na nanginginig, halatang takot na siya kay Yezuan ngayon. Sige, tapusin na natin. Bagamat napakalakas ng Eternal Realm, limitado ang tagal nito, at natural na hindi makapag-aksaya ng oras si Yezuan. Para kay Yezuan, kinailangan ng buong 5 Eternal na puntos upang ipagpalit ang walang hanggang kaharian na ito. Hindi ba para matalo lang ang lalaking ito? Smack! Sampal! Sampal pala! Ito ay isang labanan sa God King Realm. Normal lang ang gumamit ng supernatural powers o ang kapangyarihan ng batas, pero ang tamaan ng sampal ang kalaban, hanggang saan ang kailangan durugan para magawa ito. Ang pinakamahalaga ay ang resulta ng sampal na ito. Ang sampal ni Yezuan ay nabasag ang henyo ng Demon God Domain. Ang isang sampal ay talagang masampal sa kalaban. Sino ang nakakita ng ganoon kalakas na puwersa? Lalo na ang henyo ng Demon God Domain, pagkatapos masampal ni Yezuan, naramdaman niyang ang lahat ng kapangyarihang pagmamay-ari niya ay mabilis na naglaho. O sa totoo lang, inalis sa kanya ni Yezuan ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa oras ng sampal. Maging ito ay ang kapangyarihan ng batas o ang banal na kapangyarihan sa katawan, ang lahat ay wala na. Sa oras na ito, ang taong iyon ay naging isang basura, ngunit pagkatapos ng isang maikling paghinto sa hangin, ang henyo ng Demon God Domain ay nahulog sa lupa. Ang pakiramdam ng walang katapusang pagbagsak ay nagpahiyaw sa henyo ng Demon God Domain ng hysterically at baliw. Sayang at wala nang pumapansin sa kanya. Bomb! Sa wakas, siya ay gumawa ng matalik na pakikipag-ugnay sa lupa at nahulog sa kanyang kamatayan sa isang iglap. Kasabay nito, sa wakas ay dumating na ang oras para sa Eternal Realm. Ang marahas na kapangyarihang iyon ay bumalik sa katawan ni Yezuan sa isang iglap. Sa oras na ito, hindi na iiba ang hitsura ni Yezuan sa dati. Ngunit maging ang referee ay natigilan saglit bago ibinalita ang resulta. Kung tutuusin, ang lakas na ipinakita ni Yezuan ay masyadong malakas. Napakalakas kaya hindi makapaniwala ang makapangyarihang mga referee na ito. Anong klaseng kapangyarihan ito? Anong uri ng paraan ito? Ang sobrang henyo ng Demon God Domain, sa harap ni Yezuan, ay parang isang bata, napakawalang kapangyarihan, at nakakaawa. Nang ipahayag ang resulta, kahit na ang ibang mga taong nakikipaglaban sa ring ay hindi namamalayan na tumigil sa pakikipaglaban. Dahil ang kakaiba at malakas na kapangyarihan na lumabas mula sa katawan ni Yezuan ay ngayon lang talaga tumagos sa espasyo ng ring, na nagpaparamdam din sa kanila. Lalo na ang mga taong iyon na nasa mababang God King Realm din, nanginginig na sila sa oras na ito. Dahil alam nila na kahit na mas mataas pa sila sa kaharian ni Yezuan, kung talagang lumaban si Yezuan sa kanila, sa sandaling sumambulat si Yezuan gamit ang kapangyarihan ngayon, tiyak na mamamatay sila.
Habang pinapatay ni Yesuan ang mga henyo na ito ng Demon God Divine Domain, ang kanilang Tiankunring ay natural na hindi bibitawan, at kapag ang resulta ay inihayag at ang tagumpay ay nakumpirma, si Yesuan ay hindi nag-atubili na kainin ang mga mapagkukunang magagamit sa mga Tiankunring na iyon. Kitang-kita ang kahulugan ni Yesuan, kung kinakailangan, patuloy siyang lalaban sa susunod na ring. Ding, nakalusot na ang host, ang kasalukuyang level ay isang 4th grade inferior God King realm. Talagang na-upgrade ng 3 antas. Ay karapat-dapat na maging isang henyo ng Demon God Domain, at ang mga mapagkukunan sa kanyang mga kamay ay talagang napakayaman. Gayunpaman, hindi ito ipinakita ni Yesuan, ito ang pangunahing singsing ng Diyos, at ayaw niyang gumawa ng gulo para sa kanyang sarili. At ang mga malalakas na tao na makakatuklas ng mga pagbabagong ito ay tahimik ding nagsara ng kanilang mga bibig. Hindi na kailangang sabihin, ang mga powerhouse ng Kunlun Divine Domain ay hindi magiging hanggal para humingi ng gulo. At ang mga powerhouse ng Demon God Realm ay maaari lamang maging tahimik, dahil ang mga henyo ng kanilang first grade inferior God King Realm ay natalo na lahat, at walang makakalaban sa Yesuan. Bukod pa rito, biglang sumambulat si Yesuan na may napakalakas na kapangyarihan ngayon lang, at ngayon ay upgrade lang ito, at hindi ito may kukumpara sa kapangyarihan kanina. Sa arena ng First Class God King Realm, nanalo ang Kunlun God Domain. Kasunod nito, si Yesuan ay hindi naghintay ng masyadong matagal, at ang iba pang mga kompetisyon sa ring ay tapos na. Siyempre, ang pinakamalalim na nararamdaman ng mga tao ay ang pakikipaglaban ni Yesuan, paanong hindi maaalala ang ganoong pagdurog na poster. Hindi ko alam na ito ay ang tagumpay ni Yesuan, na naging sanhi ng pagkabalisa ng mga kaaway ng iba pang mababang God King Realm. Sa madaling salita, ang labanan sa siyam na kaharian ng Inferior God King ay direktang napanalunan ng Kunlun God Domain sa 7 ring. At pagkatapos mabilang ang huling resulta ng labanan, ang Kunlun Divine Domain ay nanalo sa huling tagumpay sa ring battle na ito. Kabanata 2384, Gantimpala ang paggalugad ng kayamanan sa Ancestral Realm. Pagkatapos ang lahat ay inilabas muli mula sa pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos, at ang naghihintay sa kanila ay ang gantimpala ng Panginoong Diyos na si Mian. Kung ano nga ba ang ipinaglalaban sa main God arena na ito, hindi nila alam ni Yesuan, at hindi sila kwalipikadong magtanong. Ang kanilang tungkulin ay manalo. Gayunpaman, ang mga henyong ito ay masasabing dumanas ng maraming pagkalugi, at wala pang isang tao sa 100 tao ang maaaring o bumalik. Makikita kung gaano kalupit ang main God ring na ito. Nang bumalik sila sa palasyo ng Tao Divine Lord, walang engranding pagtanggap tulad ng inaakala nila. Kaya lang lumapit si Lola at nagsabi ng ilang salita, at pagkatapos ay nakakita ng ilang mga gantimpala, kaya kalimutan na ito. Siyempre, ang mga gantimpala na ito ay hindi nangangahulugang walang ginagawa, at ang mga henyong ito na lumahok sa pangunahing singsing ng Diyos ay tatanggap ng pangunahing paglilinang ng domain ng Diyos. Hanggat ang taong babalik na buhay mula sa pangunahing singsing ng Diyos, masasabing makakakuha siya ng hindi inaasahang benepisyo at makakaakyat sa langit sa isang hakbang. Nang ang iba ay tahimik na umatras sa karnabal, si Yesuan ay ipinatawag ni Mian mag-isa. Hindi ito ang unang pagkakataon na si Yesuan ay pinatawag ng mag-isa ni Tita Mi. Ngunit sa pagkakataong ito, medyo napigilan si Yesuan, at mayroon ng malinaw na pag-unawa si Yesuan sa awtoridad ni Mizuan. Ito ay isang Diyos na maaaring magpadala ng trilyon ng malalakas na tao sa kamatayan sa isang pangungusap. Siya ang unang tao sa Kunlun Divine Domain. Nakita ko na ang Divine Master, bahagyang yumuko si Yesuan at magalang na tumayo sa harap ni Mian. Tumingin si Mian kay Yesuan, bahagyang ngumiti at sinabing, sa pagkakataong ito, ginawa mo ng mabuti. Bumalik ka at maghanda ng mabuti, sa susunod na tumunog ang pangunahing Diyos, natatakot ako na hindi ito malayo. Panipi, at ang pangunahing singsing ng Diyos. Sa pangunahing singsing ng Diyos na ito, natatakot na si Yesuan kapag tinutugtog niya ito minsan, at kung babalik pa siya, hindi ba niya kikitil ang buhay ni Yesuan? Kahit na si Yesuan ay kaunting pagbabago lamang sa mood, paano ito may tatago? Huwag kang mag-alala, sa susunod na hindi magiging malupit ang main God ring, tinawagan kita sa panahong ito, may gantimpala para sa iyo mag-isa. Nabalitaan ko na sa pagkakataong ito,
ang iyong pagganap ay ang pinakamahusay, kaya nararapat sa iyo ang gantimpala na ito. Mahinang sabi ni Mian, at sabay abot ng isang treasure box kay Yezuan. Hindi sinasadyang kinuha ni Yezuan, ngunit hindi niya alam kung ano iyon. Siyempre, ngayon sa Divine Palace, hindi madali para sa kanya ang direktang buksan ito. Yezuan, kahit na ang iyong pagganap sa Main God Arena sa pagkakataong ito ay okay na, ngunit ang labanan ng iyong Legion sa 9 Directions at 60,000 Realms ay medyo hindi kasiya siya. Noong nakaraang pagkakataon, pinakilos ko ang mga Legion ng iba pang mga sugo ng Jidu upang tulungan ka minsan, gayunpaman, hindi ito sumusunod sa mga patakaran ng pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos, kailangan mo pa ring mag-ingat. Oo, Panginoong Diyos, sige, tumayo ka. Umatras si Yezuan bilang tugon. Noong nakaharap si Mian noon, walang naramdaman si Yezuan, ngunit kamakailan lang, halatang may kakaiba siyang naramdaman, masyadong malakas ang pamimilit sa katawan ni Mian, hindi lang pamimilit, kundi pati na rin ang ugali. Noon lang, walang opisyal na posisyon si Yezuan, kaya itinuring lamang siya ni Mian bilang disipulo o kaibigan ng kanyang Panginoon. At ngayong may opisyal na posisyon si Yezuan, alam na niya ang lakas ni Mizuan. Paglabas ng Divine Lord's Palace, agad na binuksan ni Yezuan ang kahon. Pagkatapos ng lahat, ito ay nakuha niya sa Main God Arena. Gusto ni Yezuan na makita kung anong uri ng reward ang nasa kahon. Isang token na kumikinang na may nakakatakot na glow. Ito kaya ang reward ni Mian, ano ang silbi ng bagay na ito? Ngunit sa lalong madaling panahon, sa sandaling binuksan ni Yezuan ang kahon, isang mensahe ang damaloy mula sa kahon patungo sa utak ni Yezuan. Sa isang iglap, naunawaan ni Yezuan kung ano ito. Ito pala ang Exploration Qualification Token ng Kunlun Divine Domains Ancestral Land Secret Realm. Ano ang Ancestral Land Secret Realm? Sa simula ng kapanganakan ng bawat banal na domain, magkakaroon ng isang lugar na pinagmulan, at ito ay karaniwang isang lihim na kaharian. Ang lihim na kaharian na ito ay patuloy na polalikasan ng mga naunang Diyos, at ang mga super powerhouse sa domain ng Diyos, kung gusto nilang bumagsak, ay automatikong pipiliin na pumunta doon. Masasabing ang tinatawag na Ancestral Land Secret Realm na ito ay ang libingan ng Divine Domain. Ito ang sama-samang libingan ng isang napakalakas na tao sa Divine Domain. Ang malakas na tao na kayang lumakad mag-isa ay natural na uupo dito. At kung ito ay isang malakas na tao na namatay sa labanan, hanggat ang bangkay ay matatagpuan, ito ay ipapadala din dito. Masasabing ang tinatawag na Ancestral Land Secret Realm na ito ay ang pinakaubod at misteryosong lugar sa isang banal na domain. At ang mga pagkakataon at panganib dito ay natural na hindi kailangang banggitin. Ang karamihan sa mga malalakas na tao, kung walang tagapagmana sa labas ng mundo, pagkatapos ay iiwan nila ang kanilang sariling pamana sa lupaing ninuno. Pagkatapos ng lahat, ang mga tunay na henyo lamang ang karapat-dapat na makapasok. Ang dahilan kung bakit iniwan ng mga malalakas na lalaki ang kanilang mga mana ay umaasa sila na balang araw, ang kanilang mana ay maaaring mamana ng mga henyo, upang sila ay magpatuloy sa pag-ikot. Ano ang isang powerhouse ng domain ng Diyos? Iyon ang pinakamakapangyarihang kapangyarihan sa isang banal na domain, at sa pangkalahatan, ito ay mapapasok lamang sa pamamagitan ng paglilinang ng pangunahing Diyos na Emperador. Sa madaling salita, kahit na ang pagtawag sa ancestral status na God Emperor tomb na ito ay hindi masyado. Ngayon, ang hawak ni Yezuan sa kanyang kamay ay isang tanda para makapasok sa sementeryo ng Divine Emperor. Isang espesyal na token na isang beses lang magagamit. Sa pamamagitan ng token na ito, maaaring direktang i-teleport si Yezuan, at kapag gusto niyang umalis, kailangan lang niyang direktang i-activate ang token para makaalis dito. Ang Treasure Exploration sa Ancestral Land Secret Realm, kahit na hindi ito matatawag na pinakamalakas na reward sa Divine Domain, ang pinakamataas na reward din. Ang makukuha mo ay depende sa iyong pagkakataon. Paano ito gagawin, paano ito gamitin? Si Yezuan ay may pagdududa sa kanyang puso, hindi niya alam kung ilang tao ang nakakuha ng kwalifikasyon upang galugarin ang kayamanan ng lihim na kaharian ng ninuno na ito. Ngunit naniniwala ako na tiyak na hindi magiging marami. So, gusto mo bang pumasok ngayon? Tumingin si Yezuan sa malayo, at sa wakas ay nagpa siya na pumasok ngayon.
Lakas, si Yezuan ay nangangailangan ng lakas ngayon. Ang paglilinang ng apat na baitang God King Realm, kung ito ay sa nakaraan, ito ay maituturing na mabuti, ngunit sa kasamaang palad, siya na ngayon ang sugo ng pagdiriwang, at siya ang namamahala sa festival degree na sugo ng 6,000 kaharian ng siyam na direksyon, kaya hindi sapat na makita ang nag-iisang Diyos na kaharian, at ito pa rin ang mas mababang antas ng kaharian ng Diyos na hari. Ang malalaking puwersa ng pamilyang iyon sa ilalim ni Yezuan, bagamat wala silang sinabi sa labas, palihim, tiyak na sisiraan nila si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang banal na kaharian ay isa ring mundo kung saan iginagalang ang lakas. Ang mga malalakas lamang ang karapat-dapat na igalang ng iba. Dahil ito ang kaso, kung gayon, gamitin ito ngayon. Ang lihim na kaharian ng ninuno ng Kunlun Divine Domain, gustong pumunta ni Yezuan at makita kung ano ang napaka-espesyal. Hinawakan ni Yezuan ang token sa kanyang kamay at agad na pinaandar ang teleportation. Ilang sandali pa, lumitaw ang figure ni Yezuan sa pintuan ng isang lihim na kaharian. Nakakatakot na espasyo. Ito ang unang reaksyon ni Yezuan. Nakita ko na sa lihim na kaharian na ito, wala talagang sikat ng araw, at mayroon lamang isang madilim na liwanag, na tinatawag na apoy ng multo sa mga termino ng karaniwang tao. Sa buong lihim na kaharian, mayroong mga tuldok ng madilim na apoy ng multo sa lahat ng dako, at ang liwanag ng apoy ng multo ang bumubuo ng lahat ng liwanag dito. Kabanata 2385, Ghost Vine. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong inilibing dito, kahit na ang pinakamababa, ay pawang mga super powerhouse ng mas mababang God Emperor Realm. Not to mention the God Emperor Realm, kahit sinong tao na may pagka-Diyos, sa totoo lang, kahit na bumagsak ito, mahirap para sa bangkay na masira, nang walang 10-10 milyong taon, ang mga bangkay ng malalakas na taong ito ay hindi mabubulok. Siyempre, mayroon talagang ilang espesyal na katangian ng lihim na kaharian na ito, at sa lihim na kaharian na ito, mayroong kakaibang kapangyarihan ng batas sa lahat ng dako. Ang kapangyarihan ng batas na ito ay masasabing walang silbi dahil ang tanging gamit nila ay para mapabilis ang pagkabulok ng mga bangkay dito. Siyempre, may iba pang bagay sa lihim na kaharian na magpapabilis sa pagkabulok ng bangkay. Sa oras na ito, ang posisyon kung saan nakatayo si Yezuan ay isang circular platform, at narito ang receiving platform. Ang sinumang gagamit ng token para makapasok sa Ancestral Land Secret Realm ay lilito sa isang platform na katulad ng nasa ilalim ng paa ni Yezuan. Dahil ang lihim na kaharian na ito ay isang lihim na kaharian na walang pasukan at labasan, kung gusto mong pumasok, maaari mo lamang itong pasukin sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga token. Kung ang sinuman ay hindi sinasadyang mawala ang token, sila ay may ipit dito. Hindi gumalaw si Yezuan, ngunit tahimik na nakatayo sa receiving platform, maingat na pinagmamasdan ang nakapaligid na sitwasyon. Bago pumasok dito, walang impormasyon tungkol sa lihim na lugar na ito, tulad ng isang mapa. Gusto ni Yezuan na tuklasin ang lugar na ito, kaya kailangan niyang pumili ng ruta ng mag-isa. Sa platapormang ito bilang sentro, may mga wasak na kontinente sa lahat ng dako sa paligid. Marahil ang lihim na kaharian na ito ay dati nang may isang buong kontinente, ngunit ito ay nahahati sa hindi mabilang na maliliit na piraso. Sa mga wasak na kontinenteng ito ang pag-iral na kailangang tuklasin ni Yezuan sa pagkakataong ito. Dahil, ilang mga wasak na kontinente ang mga sementeryo na pinili ng malalakas na pumapasok sa kanila. Sa hindi kalayuan sa harap ni Yezuan, mayroong isang kontinente, at sa kontinente, isang napakagandang palasyo ang nakatayo. Gayunpaman, walang plano si Yezuan na mag-imbestiga, napakalapit nito sa platform ng pagtanggap, kung mayroong anumang mana, hindi pa rin maniniwala si Yezuan. Si Yezuan ay hindi nag-obserbo ng matagal, dahil hindi niya naranasan kung paano siya nagmamasid, at wala siyang makitang kahit ano. Tumalon ang figure, at lumilipad na ng mataas si Yezuan. Si Yezuan ay walang anumang partikular na layunin, at ngayon, pinili lang niya ang isang direksyon ng random. Ang mga piraso ng wasak na kontinente ay umatras mula sa panig ni Yezuan. At si Yezuan ay patuloy ding pumipili ng mga target. Sa wakas, isang piraso ng wasak na kontinente ang nakakuha ng atensyon ni Yezuan. Sa sirang kontinenteng ito, walang palasyo o kung ano-ano pa, ngunit may isang misteryosong halaman na tumutubo ng kakaiba,
Alam mo, sa lihim na lupaing ito ng mga ninuno, wala kahit sikat ng araw, ngunit may mga halaman na medyo kakaiba. Direktang dumaong si Yezuan sa wasak na kontinente, at pagkatapos ay direktang sinabi sa system, I-scan ang bagay na ito, gusto kong makita kung ano siya. Panipi, ding, system prompt, scan successful, target designation, Ghost Vine. Ding, ang sistema ay nag-uudyok, isang espesyal na halaman ang nakita, ang Ghost Vine, ang host ay maaaring mahanap ang puso ng Ghost Vine at i-upgrade ang libong baging. Ding, ang sistema ay nag-udyok, ang Ghost Vine ay isang bumagsak na powerhouse, ang banal na kapangyarihan at mga batas ay condensed. Ito ay sinasabing isang halaman, ngunit ito ay may likas na kahulugan, at ito ay paunang hinuhusgahan bilang isang antas ng panganib, mangyaring bigyang pansin ang host. Mapanganib. Ito ang lupaing ninuno, ngunit ang mga libingan ng hindi mabilang na malalakas na tao, magiging kakaiba kung walang panganib. Gayunpaman, hindi ko inasahan na kara-rating lang nito, at nakahanap ako ng magandang bagay na magagamit para i-promote ang Chenteng, kaya natural na sinabi ni Yezuan na wala siyang mapapalampas. Ang puso ng Ghost Vine, kahit anong uri ng pag-iral ang bagay na ito, ngunit kailangan mo lang patayin ang Ghost Vine na ito, at mahahanap mo ito sa lalong madaling panahon. Hinugot ni Yezuan ang espadang nakapatay ng Diyos, at kasabay nito, hayaan ng Megatron na direktang magbago sa anyo ng isang magic weapon, at pagkatapos ay pinalibutan ng dalawang espada na pumapatay ng Diyos si Yezuan, na nagbabantay anumang oras. Kasabay nito, kinuha ni Yezuan ang Law Divine Bow at hinawakan ito sa kanyang kamay. Thousand Beast Sword Squire, direktang ipinatawag ni Yezuan ang Thousand Beast Sword Attendant, at gusto niyang gamitin ang Thousand Beast Sword Attendant para subukan ang lakas ng mga Ghost Vine na iyon. Kasabay ng utos ni Yezuan, ang Thousand Beast Sword Attendant ay direktang nagpatawag ng isang bundok na antas ng Diyos at sumugod ng walang kaunting pag-aalinlangan. Tumayo si Yezuan sa pwesto, hindi gumawa ng anumang karagdagang paggalaw, ngunit tahimik na naghihintay. Ang Thousand Beast Sword Squire at ang God Level Mount ay patuloy na naniningil. Ang mga Ghost Vine na ito, sa oras na ito, ay parang mga ordinaryong halaman, at wala silang reaksyon. Siyempre, sinabi ng system prompt na ang Ghost Vine ay isang mapanganib na antas ng pag-iral, kaya hindi maniniwala si Yezuan, ang bagay na ito ay talagang napakasimple. Biglang gumalaw ang isang multo na baging. Ang bilis ay napakabilis, kahit na ginamit ni Yezuan ang kanyang banal na pag-iisip upang ganap na bumalat dito, ngunit kung ano ang nararamdaman niya, iyon ay, kung ano ang ginalaw ng iyong Ghost Vine, ngunit kung ano ang eksaktong ginawa mo, hindi mo ito maramdaman, dahil ang bilis nito ay masyadong mabilis. Gayunpaman, sa isang iglap, hindi bababa sa 10 mga bundok sa antas ng Diyos ang nawala. Agad na inipon ni Yezuan ang kanyang banal na kaisipan doon, at pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto niya na ang antas ng Diyos na mga bundok na iyon ay ganap na nababalot sa mga Ghost Vine na ito. Ang Ghost Vine na ito ay parang isang banal na ahas, mahigpit na hawak ang pangunahing bundok na antas ng Diyos. Sa ilang sandali, sinakal niya ang bundok na antas ng Diyos hanggang sa mamatay. At ang upgrade mount, sa harap niya, ay walang kahit kaunting kakayahang lumaban. Napakalakas ng depensa, malinaw na nakita ni Yezuan na bago mamatay ang isang bundok sa antas ng Diyos, kinagat nito ang Ghost Vine, ngunit sa kasamaang palad, wala itong epekto. Ang Ghost Vine na ito ay talagang may hindi maihahambing na malakas na depensa. System, tuklasin ang lakas nitong Ghost Vine. Bakit napakataas ng depensa? Ding, nag-prompt ang system, matagumpay ang pagtuklas. Pakitandaan na ang Ghost Vine ay may mga espesyal na kakayahan, lahat ng Ghost Vines dito ay isa lang talaga, at ang Ghost Vines ay maaaring tipunin ang lahat ng puwersa ng sangay sa anumang lokasyon ayon sa kanilang sariling kagustuhan. Bahagyang nabigla ang puso ni Yezuan. Dapat mong malaman na sa harap ni Yezuan, pinupuno ng Ghost Vine na ito ang bawat sulok nitong sirang kontinente, kahit na ito ay tinatawag na kagubatan. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na ito ay isa lamang halaman. At ang kanyang espesyal na kakayahan sa condensation, na ikinagulat din ni Yezuan, at kasabay nito, bahagyang lumiwanag ang kanyang mga mata. Alam mo, halimbawa, ang libong baging ni Yezuan,
Ang lakas ng depensa at pag-atake ng bawat baging ay talagang katamtaman, ngunit kung makakaipon ka ng lakas. Kung gayon ang pagiging epektibo ng labanan na maaaring mapabuti ay hindi isang bituin. Ginagamit man ito para sa pangharap na labanan o para sa mga taong yin, tiyak na magkakaroon ito ng hindi inaasahang epekto. Isipin na si Yesuan ay gumagamit ng 1,000 baging para labanan ang kalaban, at sa una ay tila wala man lang banta, ngunit nang makalapit siya sa kalaban, bigla siyang nag-ipon ng lakas, kaya ang isa sa mga baging ay biglang nagkaroon ng sobrang lakas, at natatakot ako na baka mahuli ang sinumang. Kaaway, mahusay na bagay, magandang kakayahan. Sa puso ni Yesuan, nagpasya siya na dapat niyang alisin ang Heart of the Ghost Vine, at pagkatapos ay gamitin ito para palakasin ang 1,000 Vines. Kabanata 2386, Pagpapalakas ng libu-libong baging. Kung may ganitong kakayahan si Chito, hindi ba't napakalakas? Ngunit hindi lang iyon. Nang pinagmamasdan ni Yesuan ang bahaging ito ng Ghost Vine, biglang, 12 ng iba't ibang kapangyarihan ng batas ang umatake tulad ng mga bundok sa antas ng Diyos. Iyan ay 12 ng iba't ibang kapangyarihan ng batas. Maaaring ang Ghost Vine na ito ay talagang nakakabisado ng 12 ng kapangyarihan sa batas. System, ano ang nangyayari? Bakit ang Ghost Vine ay nakakakuha ng napakaraming kapangyarihan ng batas? Ding, ang sistema ay nag-uudyok. Ang Ghost Vine ay may espesyal na kakayahan, devouring storage. Ding, kukunin ng Ghost Vine ang kapangyarihan ng batas na kaya niyang kunin ng mag-isa. At kapag nakuha na ito ay itatabi at sisubog bilang pag-atake kapag kinakailangan. At ang gayong mga kakayahan. Si Yesuan ay bahagyang natigilan, ang kakayahang ito ay sadyang napakalakas. Gayunpaman, natatakot ako na angkop lamang itong gamitin sa inuupahang lupa. Pagkatapos ng lahat, ang isang napakalakas na tao ay maaaring pumasok sa naupahang lupa anumang oras at mahulog dito. At ano ang kapangyarihan ng batas? Iyan ay isang espesyal na kapangyarihan na hindi maipaliwanag. Kahit na super powerhouse siya sa God Emperor Realm, hindi ba pwedeng hiramin lang niya ang kapangyarihan ng batas? Gayunpaman, pagdating nila sa Lord God Emperor Realm, kapag bumagsak sila, ang mga kapangyarihang batas na ito na hiniram nila ay maaaring tumagal lamang ng ilang sandali, kaya binibigyan ng pagkakataon ang Ghost Vine na mahuli. Kung ito ay papalitan ng ibang tao, tulad ng mga kaaway na pinatay ni Yesuan, paano magiging posible na magtagal ang kapangyarihan ng batas? Kasabay ng pagbagsak nito, ang kapangyarihan ng batas ay automatikong nawawala at nagiging invisible. Sa makatuwid, ang kapangyarihang ito, hindi banggitin na makukuha ito ni Yesuan, kahit na makuha ito ay talagang walang silbi. Gayunpaman, sa pagtingin dito, walang alinlangan na magiging hadlang ito para kay Yesuan na patayin ang Ghost Vine. 1,000 hayop na pista. Binuksan ni Yesuan ang kakayahan ng 1,000 Beast Fist, na nagpahusay muli sa kakayahang i-upgrade ang bundok. Bagamat hindi inaasahan ni Yesuan na magagawa niyang talunin ang Ghost Vine na ito sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa 1,000 Beast Sword Attendant at sa God Level Mount, umaasa rin si Yesuan na malalaman niya ang iba't ibang kakayahan nitong Ghost Vine sa pamamagitan ng 1,000 Beast Sword Attendant at ang God Level Mount. Ang Ghost Vine ay patuloy na nakikipaglaban sa antas ng Diyos na bundok, ngunit ito ay tila nadudurog sa lahat. Bagamat patuloy na umaatake ang mga mount sa antas ng Diyos, kahit na nagawa nilang sirain ang ilang Ghost Vines, magiging walang saysay ito, pagkatapos ng lahat, napakaraming Ghost Vines dito. Gaano karami ang masisira sa antas ng Diyos na mga bundok? Biglang, natuklasan ni Yesuan ang isang problema, ibig sabihin, ang Ghost Vine na nawasak ng God Level Mount ay tila hindi agad tumubo. Bahagyang kumulo ang mga sulok ng bibig ni Yesuan, sa simula, dahil sa relasyon sa pagitan ng libong baging, naisip ni Yesuan na ang Ghost Vine na ito ay maaari ding tumubo ng walang hanggan, ngunit ngayon ay tila hindi ito ang kaso. Flower God Sword Squire. Casual na ipinatawag ni Yesuan ang Flower God Sword Squire. Hindi pinatawag ni Yesuan ang Flower God Sword Attendant noon, dahil pakiramdam ni Yesuan na kahit na lumabas ang Flower God Sword Attendant, wala itong silbi. Gayunpaman, ngayong nakikita na ang Ghost Vine na ito ay hindi maaaring tumubo ng walang katapusan, natural na nagbago ang isip ni Yesuan. Sige, sirain mo hanggat gusto mo.
Nagutos si Yesuan, at hindi nagtagal, ang lahat ng mga bundok sa antas ng Diyos at ang daang mga bulaklak na Diyos ay nagsimulang sirain ng ligaw. Hindi lang sila, ngunit sa sandaling ito, sumugod din si Megatron na may dalang dalawang espadang nakapatay sa Diyos. Paulit-ulit na hinayla ni Yesuan ang Lo Divine Bow, at lahat sila ay binaril palabas ng Divo uling Lo Divine Arrow. Napakalinaw na ngayon ang layunin ni Yesuan, iyon ay, sirain ito ng walang pag-asa, at sirain ang Ghost Vine na ito hanggat maaari. Ang mga bundok sa antas ng Diyos ay patuloy na sinasakal. Ngunit kasabay nito, ang punong multo ay patuloy ding pinuputol. Ang mga bahagi ng makamulto na mga baging ay nahulog sa lupa, at pagkaraan ng ilang sandali, naglaho ang mga ito sa itim na usok. At si Yesuan ay walang pakialam sa mga ito, isa lang ang nasa puso niya ngayon, ang sirain hanggat gusto niya. Kahit na ang kapangyarihan ng multo na baging ay maaaring paikliin, ito ay pinalapot sa pamamagitan ng kanyang hindi mabilang na mga baging. At sa oras na ito, patuloy na pinuputol ni Yesuan ang kanyang mga baging, hindi ba't patuloy na humihina ang kanyang lakas. Bagamat ang mga bundok sa antas ng Diyos at ang daang bulaklak na Diyos ng bulaklak ay patuloy ding nawala, talagang hindi nagdusa si Yesuan. Sa wakas, nang ang huling bundok sa antas ng Diyos ay napatay din, si Yesuan ay determinadong umatras mula sa labanan. Naghihintay siya, at kapag natapos na ang oras ng pag-cooldown, isang bagong alon ng pag-atake ang lalabas. Gusto lang ubusin ni Yesuan itong libong baging na buhay hanggang mamatay. Isang araw, 2 araw, 3 araw. Sa wakas, karamihan sa mga ghost vines ay naalis na, at sa oras na ito, ang nasa harap niya ay ilang daang ghost vines na lang, at ang mga ghost vine na ito ay hindi na banta kay Yesuan. Kasabay nito, sa wakas ay nabunyag ang tinatawag na Ghost Vine Heart. Mukhang nakakaipon ng lakas ang makamultong baging na ito. Ang tinaguriang Ghost Vine Heart na ito ay ipinamahagi din niya sa lahat ng mga sanga ng baging, at habang patuloy na pumapatay si Yesuan, natural, ang kapangyarihan nitong Ghost Vine Heart ay maaari lamang magpatuloy na umatras sa natitirang mga baging. Plants are plants kung tutusin, sayang naman, although you have such a strong power, but after all, Ghost Vine ka lang, fighting instincts lang, pero wala ka talagang wisdom. Tiningnan ni Yesuan ang Ghost Vine sa kanyang harapan at mahinang sinabi. Bagamat alam niya sa kanyang puso na imposibleng marinig ng malinaw ng punong multo ang kanyang sinasabi. Patayin! Nagutos si Yesuan, at natapos na naman ang cooldown time, at pagkatapos ay ang ipinatawag na Thousand Beast Sword Attendant, ang Flower God Sword Attendant, ay direktang sumugod kasama ang God Level Mount at ang 100 Flowers Flower God. At ang dalawang espadang nakapatay sa Diyos ay hindi mahuhugot, at sumugod din sila. Ang mga seksyon ng Ghost Vines ay patuloy na pinutol, at sa wakas, nang mawala ang lahat ng Ghost Vines, isang dark green light cluster ang nanatili na siyang tinatawag na puso ng Ghost Vine. Shito, hindi nag-atubili si Yesuan, hindi ba't napakatagal niyang lumaban para lang palakasin si Chenteng. Bumaling si Chito, hinihigop ang grupo sa ilang sandali. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya na-promote. Isa pa, maganda sana kung ganoon kadali ma-promote si Chito. Ngunit malinaw din na nararamdaman ni Yesuan na ang lakas ni Chenteng ay mas malakas. Lalo na sa sandaling ito, may kakayahan na si Chito na mag-ipon ng lakas, kaya natural na mas malaki pa ang kapangyarihan. Hindi nagpatagal si Yesuan, diretso siyang bumangon, at muling sumugod sa malayo, naghahanap ng susunod na target. Gayunpaman, ang hindi alam ni Yesuan ay, sa katunayan, ang Ghost Vine na ito ay ang pinakamababang antas ng pag-iral sa lupaing ninuno. Hindi kalabisan kung tawagin itong damo. Gayunpaman, isa lamang itong damo sa lupaing ninuno, at mayroon itong napakalakas na lakas kaya huminto ito kay Yesuan ng mahigit kalahating buwan. Makikita kung gaano katibay ang lupaing ninuno na ito. Sa katunayan, alam na alam din ni Yesuan sa kanyang puso na imposibleng galugarin ang lupaing ninuno na ito ng sabay-sabay. Sa makatuwid, ang inaasam-asam ni Yesuan sa kanyang puso ay ang makakuha lamang ng ilang mga pagkakataon na umarkila ng lupa, kung gaano kalayo ang kanyang magagawa, hindi inisip ni Yesuan. Kabanata 2387, Mystery Box. Matapos lisanin ang Broken Continent na ito, hindi nagtagal ay dumating si Yesuan sa isa pang Broken Continent.
Mula sa sandaling umalis siya sa unang shattered continent, hinihiling ni Yezuan sa system na manatili sa isang estado ng detection sa lahat ng oras. At dito, binigyan ng system si Yezuan ng pahiwatig. Ding, ang senadoryas ng system, may nakitang espesyal na material na magagamit sa pag-aayos ng armor na nakapatay ng Diyos, inirekomenda na kolektahin ito ng host. Tama, ito ang material para sa pag-aayos ng sandata ng pagpatay sa Diyos. Mula nang makuha ni Yezuan ang God-killing armor, dahil ang pinsala sa Chi ay masyadong malaki, maaari lamang itong umiral sa Chenkun Ring. Ngunit hindi ko inaasahan na sa pagkakataong ito ay natagpuan ko ang tamang material. Si Yezuan ay natural na hindi nag-alinlangan, at hindi nagtagal ay nakarating siya sa tuktok ng Broken Continent. Nang makita ni Yezuan ang mga bagay sa Broken Continent, hindi niya maiwasang kumilos sa kanyang puso. Dahil, sa harap ni Yezuan, ito pala ay isang gusali na parang nakabaligtad na pyramid. Kung saan gawa ang gusaling ito, hindi alam ni Yezuan. Gayunpaman, sa ibaba, mayroong isang pinto. Mula sa pintong ito, ang buong chamfered golden pagoda ay patuloy na lumalaki. Pumasok si Yezuan, nalaman lamang na ang pintong ito ay isang elevator. Ang kailangan mo lang ay ang Divine Mind Control, at pagkatapos ay ang Divine Power ay i-activate, at maaari kang umakyat pataas. Ito ay isang treasure trove dito. Buti na lang walang nasa ilalim, at kahit meron, kinuha na. Hanggang sa pumasok si Yezuan sa 79 na palapag ay nakita niya ang unang bagay. Isang kahon na gawa sa kahoy, hindi nag-atubili si Yezuan, at direktang tumalon mula sa itaas ng elevator. Ang kahon ay napakakaiba, at walang espesyal tungkol dito, gayunpaman, nang sinubukan ni Yezuan na gamitin ang kanyang banal na pag-iisip upang suriin ang nilalaman nito, natigilan siya nang makitang hindi makita ng kanyang banal na pag-iisip ang nilalaman. Ano ito? Buksan ito. Nag-alinlangan si Yezuan, ngunit sa wakas ay binuksan ito. Siyempre, mayroon pa ring mga kinakailangang paghahanda. Pagkatapos ng lahat, sa 79 na palapag, ang natitirang bahagi ng lugar ay lubhang walang laman, maliban sa naturang kahon, ngunit ito ay inilalagay sa intersection. Napakatanging posisyon, ngunit walang kumuha nito. Parang hindi normal. Hinawakan ni Yezuan ang Law Divine Bow sa kanyang kamay at direktang umatras ng 100 hakbang, kontrolado ni Megatron ang dalawang espadang nakapatay ng Diyos, at handa na ring umatake. Pagkatapos, tinawag ni Yezuan ang Wonzone Sword Servant. Si Wonzone Swordsman ay walang kapangyarihan sa pag-atake, ngunit ang kanyang mga pandama ay masigasig. Kung may anumang panganib, natatakot ako na siya ang unang nakadama ng pagliligtas, kaya ito ay pinakaangkop para sa kanya nabuksan ang kahon. Gayunpaman, nang subukan ni Wonzone Sword Squire, natigilan siya nang makitang hindi niya ito mabuksan. Hindi kaya ang Wonzone Sword Servant ay masyadong maliit at kulang sa lakas. Bagamat medyo katawa-tawa ang kadahilanang ito, ganito lang ang naiisip ni Yezuan, at walang pag-aalinlangan, direktang ipinatawag ni Yezuan ang Drybone Sword Servant. Anyway, ang Drybone Sword Servant ay matagal nang naalis, at hindi alam ni Yezuan kung gaano nakatagal mula noong ginamit niya ito para lumaban, at ang paggamit nito upang buksan ang kahon sa sandaling ito ay maituturing na hinahayaan siyang lumabas at palayain ang hangin. Gayunpaman, hindi pa rin mabuksan ng Drybone Sword Servant ang kahon. Damn, anong kakaiba sa box na ito? Bahagyang kumunat ang noo ni Yezuan. Megatron, sirain mo itong dibdib para sa akin. Direktang nagbigay ng utos si Yezuan. Agad na nag-activate ang Megatron, at ang dalawang espadang nakapatay ng Diyos ay direktang naglaslas sa kahon. Walang kwenta, kahit ang espada ng Diyos ay hindi kayang hatiin ang mahiwagang kahon na ito. Ngayon, talagang interesado si Yezuan. Walang pakialam sa pagkuha ng labis, si Yezuan ay dumiretso sa kahon. Ang Law Divine Bow ay inalis ni Yezuan, at pagkatapos ay iniunat ang kamay ni Yezuan. Biglang sumabog ang marahas na atraksyon, at ang banal na kapangyarihan sa katawan ni Yezuan ay bumuhos patungo sa loob ng kahon na parang tubig. Damn, ano bang nangyayari? Si Yezuan ay natakot sa kanyang puso, ngunit wala siyang magawa. System, humanap ng paraan para malutas ito. Makakatawag lang si Yezuan ng tulong tulad ng system, at sa oras na ito, si Yezuan, maliban sa kanyang iniisip,
ay hindi makagalaw ng kalahating minuto, kahit na ang kanyang tibok ng puso ay ganap na tumigil. At ang banal na kapangyarihan ay patuloy na hinihigop ng kahon. Ano ang impyerno ay ang sampe na kahon na ito, at bakit ito ay kaakit-akit? Ding, ang system ay nag-uudyok, ang host ay natukoy na apektado ng isang hindi kilalang sitwasyon, at ang banal na kapangyarihan ay seryosong nawala, naghahanap ng solusyon. Ding, system prompt, search failed. I activate ang contingency plan. Ding, matagumpay ang palitan ng mapagkukunan ng banal na kapangyarihan. Sa wakas ay nakatipid si Yeshua ng napakakaunting mapagkukunan, ngunit sa sandaling ito, patuloy siyang naging banal na kapangyarihan, at pagkatapos ay patuloy itong hinihigop, at ang kahon na iyon ay parang isang napakalalim na hukay na patuloy na nilalamon ang banal na kapangyarihan ni Yeshua. Ding, ang mga mapagkukunan ay naubos na, buhayin ang halaga ng pananampalataya upang ipagpalat sa banal na kapangyarihan. Mga mapagkukunan, hindi inaasahang nawala. Si Yeshua ay nabigla sa kanyang puso, sa oras na ito, hindi siya makagawa ng anumang reaksyon, maaari lamang niyang hayaan ang kahon na patuloy na lumunin ang banal na kapangyarihan sa kanyang katawan. Noon pa man ay si Yeshua ang lumalamon ng iba, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay malalamon din balang araw. Ang pinakamahalaga ay isang kahon ang lumamon sa kanya. Ang halaga ng paniniwala ay mabilis na nawala, at hindi mabilang na divine power ang bumuhos sa katawan ni Yeshua, ngunit hindi nagtagal, ito ay sinipsip ng kahon. Ding, system prompt, naubos ang pananampalataya. Tapos na. Sa unang pagkakataon sa puso ni Yeshua, naramdaman niya ang ganito. Gayunpaman, bago siya magkaroon ng oras para pag-isipan ito, naramdaman niya na ang kahon ay talagang nakatuon ang kanyang atensyon sa devouring space, at pagkatapos ay mabilis na hinigop ang banal na kapangyarihan mula sa devouring space. Ang puso ni Yeshua ay labis na nalungkot. Maaari bang ngayong araw na ito, talagang gusto niyang narito? Sinisipsip ng isang kahon. Siya, si Yeshua, sa wakas ay naunawaan kung bakit walang hihipo sa kahon, dahil ang mga taong humipo sa kahon na ito ay nakuha na ang lahat ng kanilang banal na kapangyarihan. Ngunit ano ba naman itong moldita na ito? Bakit nandito, at kahit narito, bakit ang lakas? Gustong ipikit ni Yeshua ang kanyang mga mata, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya makagalaw. Ang isang malaking halaga ng divine power sa lumalamon na espasyo ay lumipas na, at kahit si Yeshua ay nararamdaman na ang mga nilalang at halaman sa loob ay nanghihina. Gaano karaming banal na kapangyarihan ang nilamon sa kaong ito? I-click. Biglang may mahinang tunog, at dahan-daang bumukas ang kahon. Hindi kaya ang paglamon ng napakaraming banal na kapangyarihan para lamang mabuksan ang kahon na ito ay hindi magagawa? Kung ganoon nga, hindi ba masyadong pervert ang kahon na ito? Biglang, isang sinag ng liwanag ang lumipad patungo kay Yeshua, at naramdaman ni Yeshua na tila may kung ano pa sa kanyang ulo. Kasabay nito, tumunog ang prompt ng system. Ding, nag-prompt ang system, binabati kita sa host. Hindi ko sinasadyang natuklasan ang korona ng sinaunang Diyos na emperador. Ding, kinilala ng Imperial Crown ang inheritance identity ng host Ancient God Emperor, at automatiko nitong nakilala ang Master. Ding, ang Emperor's Crown ay ang tanging sertipiko ng pagkakakilanlan ng Ancient God Emperor, at ang pagkakaroon ng Emperor's Crown ay ang tanging paraan para magkaroon ng kumpletong pamana ng Ancient God Emperor. At ito ay kinilala ng lahat ng mga labi ng Ancient God Emperor. Kabanata 2388, Chamfer Golden Pagoda. Bahagyang natigilan si Yeshua. Ang korona ng emperador, ang pamana ng mga sinaunang Diyos na emperador. Ano ang nangyayari? Bakit ang Imperial Crown ng Ancient God Emperor ay nasa ancestral land ng Kunlun God Domain? Anong nangyayari? Hindi ito maisip ni Yeshua, gaano man niya ito iniisip, hindi niya ito maisip. Maaaring ang sinaunang Diyos na emperador na ito ay orihinal na tao mula sa Kunlun God Domain. Malinaw, hindi ito ang kaso, ang Ancient God Emperor ay dapat na isang tao mula sa ibang mga domain ng Diyos, dahil si Yeshua ay dumating sa Kunlun God Domain na ito, at ngayon ay maaari siyang ituring na may kaunting lakas at background, ngunit walang lumapit sa kanya. Kaya, ano ang dahilan kung bakit lumitaw dito ang Imperial Crown ng Ancient God Emperor? Gayunpaman, anuman ang hula ni Yeshua, sa katunayan, wala siyang kapangyarihan ngayon. Di nagtagal,
nabawi ni Yezuan ang kanyang kakayahang kumilos, at hindi siya napinsala, maliban sa isang malaking halaga ng banal na kapangyarihan na sinipsip, wala nang ibang naapektuhan kahit kaunti. Sinuri ni Yezuan ang kanyang ulo gamit ang kanyang banal na pag-iisip, ngunit hindi niya nakita ang tinatawag na Imperial Crown, ngunit sa noo, isang kakaibang pattern ang lumitaw, maaaring ang pattern na ito ay ang tinatawag na Imperial Crown. Ngunit ano ang silbi ng bagay na ito? Halos sipsipin si Yezuan ng tuyo, at kahit na lumamon ng espasyo ay hinigop ng malaking bilang ng mga banal na kapangyarihan, kung ito ay walang silbi, kung gayon, malaki ang mawawala kay Yezuan. System, para ma-detect itong Imperial Crown, kailangan ko ng detalyadong impormasyon. Ding, System Prompt, Data Scanning. Ding, matagumpay ang pag-scan, ang korona ng sinaunang Diyos na Emperador ay ang kapangyarihan ng langit, ang koleksyon ng hindi kilalang mga espesyal na bagay sa mahiwagang lugar, ang pagsasanib ng hindi kilalang mga espesyal na materyales, na sinamahan ng mga espesyal na hindi kilalang batas na pinalapot. Ding, ang kasalukuyang kaharian ng host ay masyadong mababa, kaya iyon lamang ang Emperor's Crown Law Resistance upang madagdagan ang mga katangian. Naguguluhan si Yezuan, sa harap nitong malaking piraso ng hindi alam, diretso siyang nataranta, hindi niya alam kung ano ang nangyayari. It's all unknown, and obviously, it's because my realm is not enough, kaya hindi ko alam kung ano ang mga materyales at batas na iyon. Ngunit ito rin ay naglalarawan ng isang problema, iyon ay, ang imperial na koronang ito ay hindi nangangahulugang isang bagay na walang ginagawa. Bilang pagbilang nito, si Yezuan ay nakakuha ng malaking bargain para sa wala. Bagamat ang Imperial Crown na ito ay nagdaragdag lamang ng paglaban ng batas ngayon, pagkatapos ng lahat, habang ang kanyang lakas ay tumataas, maaaring may mga bagong function na maaaring lumitaw. Bukod dito, ang paglaban sa batas ay isa ring napakagandang katangian, kung saan hindi masisiyahan si Yezuan, kahit na ang bagay na ito, sa lohikal na pagsasalita, ay dapat na pag-aari niya. Ang hindi alam ni Yezuan ay sa di kalayuan na hindi niya nakikita, may isang pares ng mga mata na tahimik na nanunood sa eksenang ito sa pamamagitan ng isang uri ng espesyal na supernatural na kapangyarihan, at nang alisin ni Yezuan ang korona ng imperial, ang taong iyon ay tumigil sa pagsilip. Tiningnan ni Yezuan ang kahon sa lupa ng may palpitations, ngunit nalaman niya na ang kahon ay talagang isang ordinaryong kahon na gawa sa kahoy, ibig sabihin, ang naka-absorb ng divine power ay ang kakaibang rune sa noo ni Yezuan, ang tinatawag na Imperial Crown. Walang pag-aalinlangan, muling umakyat sa elevator si Yezuan, tumpak na hinahanap ang kayamanan na magagamit para palakasin ang kanyang sandata na nakapatay sa Diyos. Patuloy na umaandar ang elevator. Ang chamfered golden pagoda na ito, kapag mas mataas ito, mas malaki ang espasyo, sa kabutihang palad, palaging pinananatili ni Yezuan ang system sa isang state of detection, kaya noong siya ay nasa 963 palapag, sa wakas ay narinig niya ang prompt ng system. Ding, ang system ay nag-uudyok, mangyaring tanda ng host, ang itinalagang target ay natagpuan. Tumigil sa pagbangon si Yezuan at dirdiretsyong naglakad sa sahig na ito. Ang antas na ito ay isang kakaibang labyrinth, ngunit mayroong ilang kakaibang tunog dito kumpara sa ibang mga lugar. Kumakaluskol. Mula sa boses na ito, masasabi ni Yezuan na ito ay isang uri ng maliit na hayop na gumagapang, ngunit hindi alam ni Yezuan kung ano yun. Wonzun Sword Squire, pumunta at tuklasin ang daan para sa akin. Inilabas ni Yezuan ang Wonzun Sword Servant, pagkatapos ng lahat, hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanyang harapan. Mabilis na lumabas si Wonzun Sword Squire, ngunit mas mabilis siyang umatras. Gayunpaman, nang umatras si Wonzun Sword Servant, sinundan siya ng maraming langgam. Ito ay hindi dapat tinatawag na isang langgam, kahit na ito ay isang Diyos langgam, ito ay hindi tama. Bagamat ang mga bagay na ito ay may hitsura ng langgam na ito, mayroon silang tulad cowboy na volume, at ang susi ay ang dami, na walang katapusang. Damn it! Diyos Destroyer. Walang oras si Yezuan para mag-alinlangan, bunot ng kanyang espada, ay ugoy ang kanyang espada, at gawin ito ng sabay-sabay. Isang liwanag ng espada ang sumugod sa isang iglap. Poof! Poof! Hindi bababa sa 100 sa mga banal na langgam na ito ang napatay,
ngunit kung ikukumpara sa laki ng kayeg, sila ay wala sa lahat. Boom! Gumamit si Yeshua ng puwersa sa ilalim ng kanyang mga paa at direktang bumangon sa hangin, ayaw niyang hilahin pababa ng mga banal na langgam na ito. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Yeshua ay sa sandaling lumipad siya sa himpapawid. 10,000 ng mga banal na langgam na iyon sa lupa ay direktang bumangon sa himpapawid. Megatron, patayin mo sila para sa akin. Hindi nag-atubili si Yeshua, at direktang binitawan ang Megatron. Masasabing ang mga banal na langgam na ito ay halos walang masyadong malakas na kapangyarihang panlaban, ngunit napakarami sa kanila, at ako, ang depensa ay napakalakas. Kahit na ito ay isang tibak na pumapatay ng Diyos, magiging mahirap na patayin sila gamit ang isang espada. Ano ba ito? Lumutang si Yeshua sa hangin, paulit-ulit na umaatres. Ngunit hindi ito paraan para umatras ng ganito. Biglang, sa panig ni Yeshua, isang kakaibang divine beast ang sumugod at direktang sumugod sa harap ni Yeshua, hindi nang ahas na huminto kahit sandali, ngunit nang tumingin si Yeshua, nalaman niyang ito ay isang grupo ng mga banal na langgam na humahabol sa kanya. Sa katawan ng banal na hayop, mayroon pa ring higit sa 100 divine ants na natitira. Ang ilan sa mga ito ay pinatay na ng banal na hayop, ngunit ang malaking bibig na parang mga pincer ay nakagat pa rin sa banal na hayop. Ito ay isang banal na hayop, mula sa liwanag ng kulog na palagi niyang ibinubuga kapag siya ay tumakbo, ipinaalam na niya kay Yeshua na ang banal na hayop na ito ay mayroon ding tiyak na lakas. Ngunit sa sandaling ito, sa harap ng Divine Ant Colony, walang ibang pagpipilian kundi ang tumakas. Mula sa mga senadoryas ng system, alam na ni Yeshua na ang gusto niya ay nasa harap, sa likod ng grupong ito ng mga Divine Ants, ngunit itong grupo ng mga Divine Ants, madali ba itong linisin ni Yeshua? System, tuklasin ang lakas ng mga banal na langgam na ito. Ding, System Prompt, Target Designation, God Bone Overlord Ant, Strong Defense, Average Attack Power. Divine Bone Overlord Ant. Biglang naramdaman ni Yeshua na medyo mura ang pangalang ito. Gayunpaman, ang ganitong uri ng Diyos na langgam ay kwalipikadong tawaging isang Panginoong langgam. Upang maayos ang kayamanan na lumamon sa baluti, kinailangan itong makuha ni Yeshua, kaya sa sandaling ito, hindi ito masyadong kayang pangasiwaan ni Yeshua. Ang lakas ng bagay na ito ay nakasalalay sa pagtatanggol nito, ngunit ang Excalibur ay hindi rin vegetarian. Bukod dito, may iba pang paraan si Yeshua. Psionic Control. Nakita ko na sa sandaling itinaas ni Yeshua ang kanyang kamay, daan-daang Divine Bone Overlord Ants ang direktang kinokontrol ni Yeshua, tumalikod laban sa kanyang mga kasama, at kasabay nito, nagbukas ng daan para kay Yeshua. Kabanata 2389, Divine Ant Colony. Hindi nag-alinlangan si Yeshua, dumiretso siya sa harapan, sa tabi ni Yeshua, 2 espadang nakapatay sa Diyos ang patuloy na nakapaligid, handang patayin ang mga isdang dumulas sa lambat, at sa paligid, palaging may mga Divine Bone Overlord Ants na kinokontrol ng espiritual na kamalayan para gumawa ng koridor para kay Yeshua. Dahan-daang naglakad si Yeshua patungo sa harapan, sa tabi niya, tuloy-tuloy na sumiklab ang labanan, at isang pinuno ng Divine Bone Overlord Ant ang nahulog sa tabi ni Yeshua, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nagkaroon ng kahit kaunting epekto kay Yeshua. Hindi ko alam kung gaano kalayo ang labasan, kung tutuusin. Ang lugar na ito ay parang labyrinth, paikot-ikot, kaya medyo nawalan din ng direksyon si Yeshua. Buti na lang at nag-walk out siya sa wakas. Sa oras na ito, sa harap ni Yeshua ay isang malaking Divine Bone Overlord Ant, at ito ang reyna ng Divine Bone Overlord Ant. Ding, ang sistema ay nag-uudyok, italaga ang target, ang ikatlong antas na mababa ang Diyos na kaharian ng hari. Ang mga Divine Ants ng Inferior God King Realm. Ito ay karapat-dapat sa lihim na kaharian ng lupaing ninuno, at tila ang hitsura ng anumang bagay ay hindi pangkaraniwan. Ang reynang langgam na ito ay hindi mabilang na beses na mas malaki kaysa sa ibang Diyos na langgam, at ang pinakamahalagang bagay ay ang kanyang katawan. Ang reynang langgam na ito ay kalahating tao at kalahating langgam. System, anong nangyayari, malapit na bang mag-evolve ang reyna na ito sa anyo ng tao? Ding, System Prompt, Data Analysis is ongoing.
Ding, sinenyasan ng system na ang itinalagang target ay isang espiritong Diyos na nilalang na aksidenteng nag-mutate pagkatapos ng kamatayan ng isang God Emperor powerhouse na naglilinang ng ancestor divine power. Mga mahiwagang kapangyarihan. Natigilan si Yezuan. Mula nang makapasok sa ancestral realm na ito, totoo na lahat ng uri ng kakaibang bagay ay lumitaw. Gayunpaman, ito ay isa lamang pangatlong grado na mababa ang Diyos na kaharian ng hari. Si Yezuan ay nasa 4th grade inferior God King realm, wala pa ba siyang magawa, hindi siya nagsasalita ng walang kaparehon, at direktang naglunsad ng pag-atake. Thousand Beast Sword Attendant, Flower God Sword Attendant, dalhin mo ako para harangan ang intersection, huwag hayaan ang ibang mga divine ants na lumapit at gumawa ng gulo. Nag-utos si Yezuan, at biglang lumitaw ang libo-libong ulo na antas ng Diyos at ang daan-daang ulo na mga Diyos ng bulaklak, na humaharang sa lahat ng intersection, at nakikipaglaban sa mga banal na langgam na dumating para sa reinforcement, at si Yezuan mismo ay sumugod ng direkta patungo sa reyna langgam. Megatron, labas. Kinokontrol ni Megatron ang dalawang espadang pamatay ng Diyos, at direktang sinugod ang reynang langgam na walang marka. Ang 14 na God-destroying slashes ay biglang inilunsad. Boom! 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 Dahil sa lakas ng galit, napaatras ng ilang hakbang ang reyna langgam, ngunit hindi ito nasira kahit kaunti. Ang kapangyarihan ng God Slayer ay napaatras lamang ng ilang hakbang. Bahagyang sumimangot si Yezuan, hindi ba't masyadong malaki ang defensive power na ito? Wuho! Isang kakaibang sound wave ang lumabas sa bibig ng reyna, at kitang-kita na ang mga aksyon ni Yezuan ay ikinagalit ng reyna. Nang makita na ang sound wave na ito ay mabilis na umatras sa layer na ito ng espasyo, ang hindi mabilang na mga banal na langgam ay agad na naging sobrang irritable at naglunsad ng isang singil ng walang takot sa kamatayan. Ang isang bundok na antas ng Diyos ay dinaig ng mga banal na langgam. Ang mga Diyos na langgam na ito ay sadyang baliw. 1,000 hayop na pista. Inilunsad ni Yezuan ang Thousand Beasts Fist, at wala siyang oras para suportahan ang Thousand Beast Sword Attendant ngayon, kaya umaasa lang siya na makakatagal pa ng kaunti ang Thousand Beast Sword Attendant. Damn, I don't believe it yet. I can't help you, evil beast. Binuksan ang Law Divine Bow ni Yezuan, at sunod-sunod na lumipad ang Law Divine Arrows patungo sa Ant Queen. Isang malakas na liwanag ang biglang lumiwanag sa paligid ng reyna langgam, direktang lumalaban sa karamihan ng mga Law Arrow, ngunit mayroon pa ring ilang Law Arrow na tumama sa Queen Ant, ngunit ang mga ito ay walang silbi, kahit na ang pinakasanay na lumalamon na Law Arrow ni Yezuan ay hindi maaaring magdulot ng kaunting pinsala sa Queen Ant. Paano kaya? Nagsalubong ang mga kilay ni Yezuan, sa wakas ay nakatagpo siya ng isang kaaway na ang kaharian ay halatang mas mababa sa kanya, ngunit magagawa niya ang lahat tungkol dito. Ganap na Zero. Muling naglabas si Yezuan ng isang malaking hakbang, Absolute Zero, na gawang palamigan ang reynang langgam na ito. At sa katunayan, ito ay eksakto tulad nito, nang si Yezuan ay naglabas ng Absolute Zero Point, ang Queen Ant ay walang oras para umiwas, kaya siya ay direktang nagyelo sa yelo, ngunit nang ang yelo ay nagyelo, nang si Yezuan at ang makajos na espada na kontrolado ni Megatron ay sabay na umatake, sila ay natigilan ng. Makitang ito ay walang silbi. Ito ay ang baluti sa kanya. Ang malabaluti na balat sa katawan ng Ant Queen na ito ang nagawang labanan ng lahat ng pag-atake ni Yezuan. Kasama ang Excalibur. Ito, paano palalaban? Napatulala si Yezuan, ang sarili niyang pag-atake ay hindi epektibo laban sa kanya, kaya paano siya makakapaglaro? Kahit na maabot niya ang Absolute Zero Point at hayaang umatake si Yezuan, hindi niya mababali ang kanyang shell, may paraan ba para patayin siya? Umatras ang figure ni Yezuan, at kasabay nito, mabilis na siyang nag-isip, halatang halata na ang espesyal na material na nakita ng system ay marahil ang shell ng Queen Ant na ito, dahil ang shell ng ganoong lakas ay talagang kwalipikadong kumpunihin ang nakapatay sa Diyos na sandata. Gayunpaman, kung gusto niyang makuha ang shell na ito, walang duda na kailangang patayin ni Yezuan ang Queen Ant na ito. Ano ang gagawin? Ang kapangyarihan ng batas ay halos hindi epektibo laban dito. Ang Exi-Divide Sword ay napakatalam kaya hindi ito makalusot sa kanyang shell. Kaya, ano ang maaasahan ni Yezuan ngayon? Psionic Control. Hindi, ang mental na kapangyarihan ng reyna na ito ay higit na mas malaki kaysa kay Yezuan,
at si Yezuan ay hindi gustong kontrolin ang reyna ng langgam. Kaya, ano pang ibig sabihin? Biglang nagliwanag ang mga mata ni Yezuan, at nag-isip siya ng posibleng solusyon. Megatron, anyo ng magic weapon. Sa utos ni Yezuan, ang Divine Sword ay automatikong bumalik sa kamay ni Yezuan, at mabilis ding nagbago ang Megatron. 1, 2, sa wakas, sa ikatlong anyo, natagpuan ni Yezuan ang gusto niya. Ito ay isang kakaibang sledgehammer, ngunit mayroon itong isang kakayahan, at iyon ay upang lumaki. Bukod dito, walang iba pang mga karagdagang epekto sa lahat. Kung hindi pa tinitingnan ni Yezuan ang bagay na ito noon, ngunit ngayon, si Yezuan ay naghihintay para sa isang mapurol na sandata. Ang batas ay walang hanggan, at ang pagbutas ng baluti ay hindi epektibo. Kaya, ano ang tungkol sa mapurol na mga instrumento? Palakihin mo. Sa isang iglap, ang malaking tangkay ay agad na lumaki, at direktang kinuha ni Yezuan ang sledgehammer at binasag ito. Ganap na 0. Kahit na, kinailangan ni Yezuan na limitahan ang kakayahan ng Ant Queen na magpatuloy sa pagbagsak. 1, 2, 3. Si Yezuan mismo ay hindi alam kung ilang beses niya itong nabasag. Gayunpaman, sa ilalim ng nakakabaliw na pag-atake ni Yezuan, ang Ant Queen sa wakas ay binato hanggang sa mamatay. Hindi lumaban ang reynang langgam, ngunit nang sunod-sunod siyang naduraj ng gayong mapurol na bagay, ano ang magagawa niya upang labanan? Sa ilalim ng absolute 0 point, ang Queen Ant ay hindi makagalaw kahit kaunti, at maaari lamang batuhin hanggang mamatay. Sa oras na ito, kung titingnan mo sa labas, ang reynang langgam ay tila hindi nagbago, ngunit sa hindi mabilang na beses na hampas ng sunod-sunod na higanteng martilyo na ito, maging ang pagkadyos ng reyna langgam ay nabasag, hindi pa banggitin ang iba. Bahagyang ngumiti si Yezuan, at sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, diretsyo niyang inilagay ang bangkay ng reynang langgam na ito sa lumalamon na espasyo. Pagkatapos ng lahat, ang reynang langgam na ito ay orihinal na ginamit upang ayusin ang nakapatay na sandata ng Diyos. Ang reynang langgam na ito ay sumuko ng malaki at nakatuon sa pagpapabuti ng kanyang depensa, bagamat itinayo niya ang kanyang sarili sa isang pag-iral na hindi natatakot sa mga banal na sandata at batas, ngunit sa kasamaang palad, mayroon pa rin siyang mga kahinaan. Kabanata 2370, Divine Resentment Beast. Pagkatapos ng lahat, ang reyna ng langgam ay nagtanim lamang ng isang walang katulad na malakas na shell, ngunit hindi siya kasing lakas ng lahat ng bagay sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito ay pinatay ni Yezuan ang reynang langgam, masasabing hindi sinasadya, ngunit ang higit na dahilan ay naunawaan ni Yezuan ang tunay na mga pagkukulang ng reyna langgam. Sa sandaling ito, ang defense line na itinayo ng Thousand Beast Sword Square at ang God-level mounts ay sa wakas ay hindi na nakahawak at direktang nalibag. Siyempre, walang pakialam si Yezuan sa mga ito, umiwas siya, inactivate ang walang katapusang teleportation, at sa isang iglap ay pumunta sa posisyon ng elevator. Ang dahilan kung bakit kailangan niyang lumapit ng hakbang-hakbang kapag pumasok siya ay dahil gusto ni Yezuan na mahanap ang kailangan niya, at sa sandaling ito, kapag nasa kamay na ang mga bagay, natural na hindi magtatagal si Yezuan. Pagkaraan ng ilang sandali, nakalabas na si Yezuan, ngunit hindi siya kaagad umalis, ngunit handa na munang ayusin ang nakapatay ng Diyos na armor. System, andyan na ang mga materyales, simulan na natin ang panday. Ding, system prompt, magsisimula ang forging. Ding, sinenyasan ng system na ang God-killing armor ay paunang naayos, at ang kasalukuyang pinsala ay 50%, at magagamit na ito ng host. Dahil magagamit na ito, hindi ito sasayangin ni Yezuan, at direktang inilagay sa kanyang katawan ang nakapatay Diyos na sandata. Ang baluti na ito na pumatay sa Diyos ay sistematikong ginawa, at masasabing malaki ang pagbabago sa hitsura nito. Makapangyarihan at matikas, ilang mga banda ng banal na kapangyarihan ang automatikong lumabas, na pumapalibot sa tagiliran ni Yezuan, na nagdaragdag sa pakiramdam ng misteryo ni Yezuan. Para sa nakadiyos na sandata, si Yezuan ay nasisiyahan pa rin. Ngunit nang si Yezuan ay patuloy na susuriing mabuti ang nakapatay sa Diyos na armor na ito, siya ay nagmaneho papunta sa Chamfered Golden Pagoda, at hindi mabilang na mga Divine Ants ang talagang humabol dito. Hindi nag-atubili si Yezuan at direktang tumalon at umalis dito ng mabilis.
Gayun din, pinatay ni Yesuan ang reyna ng mga banal na langgam na ito, nakakapagtaka na hindi sila nagngangalit. Sa lupang ninuno, si Yesuan ay walang anumang layunin, naggalugad lamang ng random. Sumunod, nakakita rin si Yesuan ng ilang materyales na kapakipakinabang sa kanya. Walang limitasyon sa oras sa ancestral realm, hanggat maaari kang manatili dito, maaari kang manatili hanggat gusto mo. Ito ay dahil ang ancestral realm ay ginagantimpalaan lamang sa mga uri ng mga superhenyo na gumawa ng malaking kontribusyon sa divine domain, kaya kakaunti ang mga tao na maaaring makakuha ng mga kwalipikasyon para makapasok. Siyempre, imposibleng manatili sa lupain ng mga ninuno magpakailanman. Kahit na maaari mong tiisin ang kalungkutan sa lupain ng mga ninuno, ang malakas na puwersang kinakaing unti-unti at ang iba't ibang makapangyarihang nilalang na makikita sa lahat ng dako ay pipilitin kang huminto. Si Yesuan ay umasa sa mga pahiwatig ng system upang maiwasan ang panganib ng paulit-ulit, kahit na alam niyang may magandang bagay sa kanyang harapan, ngunit hanggat ang sistema ay sumuko, kung gayon si Yesuan ay tiyak na susuko. Gayunpaman, walang magnanakaw sa kanya dito, kaya hindi maaaring pukawin ni Yesuan ang mga makapangyarihang nilalang na iyon para sa kapakanan ng isang kayamanan. Sa halip na iyon, mas mabuting humanap ng kaunti pang mga kayamanan na bahagyang mas mababa. Minsan, gayunpaman, ang plano ay hindi nakakasabay sa mga pagbabago. Sa sandaling ito, si Yesuan ay nabigla sa pagpili sa harap niya. Ding, nag-prompt ang system, may nakitang espesyal na material, at na-detect ang Woyu Crystal Nucleus. Ding, sinenyasan ng system na ang Scourge Crystal Nucleus ay maaaring gamitin ng system para palakasin ang iba't ibang eskrimidor. At kasabay nito, kung ang host ay lalamunan ito ng mag-isa, maaari rin itong makakuha ng mga espesyal na katangian. Ding, alarm, alarm, isang makapangyarihang divine beast ang nakita, at ang Sword Intent host ay aalis kaagad. Ang tuloy-tuloy na pag-uudyok ng system ay direktang nag-alinlangan kay Yesuan. Kawawa ang Crystal Nucleus. Ito ay isa pang uri ng Crystal Nucleus na hindi pa narinig ni Yesuan. Sa katunayan, ang Sword Servant ni Yesuan ay medyo nanghina ngayon, ngunit wala siyang nakitang angkop na material para palakasin ito, at si Yesuan ay walang pagpipilian. Ngunit ngayon, sa harap ni Yesuan, mayroong ganoong pagpapahusay, na magagamit upang palakasin ang kapangyarihan ng tagapaglingkod ng espada ni Yesuan. Gayunpaman, kung gusto mong makuha ang mga materyales, dapat mong talunin ang banal na hayop. At bukod pa, ito ay ang banal na hayop na naglabas ng alarma ang sistema. Paano pumili? Sa ilang sandali, si Yesuan ay nasa isang dilema. Sa pagkakataong ito, walang puwang para kay Yesuan na hindi mag-isip ng mabuti. Pagkatapos ng lahat, ang isang bagay na tulad ng Woyu Divine Crystal ay masasabing isang bagay na maaaring matagpuan ngunit hindi hinahanap, kapag ito ay nagtagumpay, pagkatapos ay si Yesuan ay kikita ng kayamanan. Ngunit sa parehong oras, kung mabaigo ito, kakailanganing ay activate ni Yesuan ang token at umalis. Ang ancestral realm na ito ay hindi nangangahulugan na maaari kang pumunta kung gusto mo, at maaari ka lamang maging kwalipikadong makapasok kung nakakuha ka ng token mula sa kamay ni Mian. Sa makatuwid, sa susunod na gusto niyang pumasok, hindi niya alam kung kailan siya maghihintay. Kung mabaigo siya, hindi alam ni Yesuan kung gaano karaming mapagkukunan ang kanyang mapapalampas. Gusto mo bang pumunta sa sandaling ito ng Shattered Continent? Nagngangalit si Yesuan, at sa huli, nagpasya siyang pumasok. Yesuan, maging handa sa pagsusugal. Pagkatapos magdesisyon, direktang dumaong si Yesuan sa wasak na kontinente, at sa isang iglap, isang malakas na puwersa ang direktang nakalok kay Yesuan. Ding, alarm, alarm, ang host ay nakalok ng isang malakas na banal na hayop. Ang isip ni Yesuan ay pinakawalan, sinusubukang hanapin ang lokasyon ng banal na hayop, at hindi nagtagal, natuklasan siya ni Yesuan, ito ay isang napaka-kakaibang divine beast. Sapagkat, ang gawa-gawang hayop na ito ay may isang paa lamang, ngunit mayroon itong 5 kamay, at ang mga mata nito ay nasa buong katawan, ngunit walang bibig at ilong, ngunit mayroong isang tainga, at ang pinakakakaiba ay ang kanyang tainga ay talagang isang bibig. Isang banal na hayop na may kakaibang anyo, masasabing hindi pa ito nakita ni Yesuan. System, what the hell is this thing? Ding, system prompt, target designation, hinanakit na hayop.
Divine Resentment Beast, kung ayaw ng Diyos na emperador kapag bumagsak ang malakas na tao, magkakaroon ng pagkakataon na bumuo ng ganoong Divine Beast. Ang kanilang hitsura ay random na nabuo, ngunit mayroon silang isang bagay na pareho, iyon ay, maaari silang magmana ng isang espesyal na kapangyarihan ng mahika o batas ng nahulog na Diyos na emperador. Ang Divine Resentment Beast ay mangganganak ng iba't ibang personalidad ayon sa huling panghihinayang ng Fallen God Emperor, at ang hinanakit na nilalaman ng Divine Resentment Beast na ito na kinakaharap ngayon ni Yesuan ay talagang kalungkutan. Nang bumagsak ang emperador ng Diyos, bagamat kusang loob siyang pumunta sa lupaing ninuno, hindi siya agad namatay, ngunit nakaligtas dito sa loob ng libu-libong taon. Libu-libong taon na ang lumipas, ang Diyos na emperador na ito ay labis na nag-iisa sa kanyang puso, kaya kapag siya ay tuluyang bumagsak, ang tanging kinahuhumalingan sa kanyang puso ay ang pag-asa na may sasamahan siya, at ang pagkahumaling na ito ay nagkatawang tao sa mapang-akit na halimaw na ito, at ang pinakagusto niyang gawin ay iwanan ang lahat ng papasok sa kanyang teritoryo at samahan siya magpakailanman. Ang mga Divine Resentment Beast ay may isang bagay na magkakatulad, iyon ay, ayaw nilang umalis sa lugar kung saan sila orihinal na nanirahan, iyon ay, itong Broken Continent, masasabing kahit sinong Divine Beast sa Ancestral Land ay hindi madaling umalis sa kanilang teritoryo, at ang Divine Resentment Beast na ito ay mas matindi. Masasabing ang karamihan sa mga Divine Resentment Beasts, mula nang sila ay isilang, ay hindi kailanman umalis sa Broken Continent na nagsilang sa kanila. Ang galit na hayop na ito, ang pinakamalaking sama ng loob ay gusto niyang may makasama siya magpakailanman. Sa oras na ito, biglang nahulog si Yesuan, hindi siya nagdalawang isip, at direktang nagkulong kay Yesuan. Sa sandaling lumapag si Yesuan, bahagyang pinagsisihan niya ito. Dahil, ang God Resentment Beast na ito ay isang first-grade Mid-God King Realm. Si Yesuan ay isang fourth-grade Inferior God King Realm, kaya masasabing malaki ang agwat.